Naalala ni Yuan ang napag-usapan nila ng Hercules nang pinanggalingan niyang panahon. Sinabi nito na madali lang daw humingi ng tulong sa kanya. Sumagot naman si Yuan nang alam na niya raw ito kahit hindi nito sabihin. Sinabi ni Yuan na kailangan niya lang daw magpumilit at makukumbinsi niya rin daw agad si Hercules. Huwag nga raw itong mag-alala dahil gagawin niya nga raw ito sa sandaling magkita na ulit sila. Naisip ni Yuan na ang high ranker nga raw na si Hercules ay ang susi para mapabagsak niya ang Olympus. Kailangan niya nga raw gawin ang lahat ng paraan para mapasali niya ito sa kanilang panig. Ang pagkakakilala niya nga raw kay Hercules ay isa itong napakabait na tao na hindi kayang humindi sa iba. Makikinig nga raw ito kahit napakahirap pa ng hinihingi sa kanyang tulong. Pinagpatuloy na ni Yuan ang kanyang pag-arte, bumuntong hininga ito at tinanong si Hercules kung hindi ba raw siya nito patutuloyin. Pagod na nga raw siya at anumang oras ay malapit na siyang bumagsak. Sumagot si Hercules nang medyo matatagalan daw bago niya mapagsama-sama ang mga pinatumba niyang punong kahoy. Sinabi nito sa ating bida na kung makakapaghintay daw ito ay maaari raw itong sumunod. Nagpasalamat naman si Yuan at sinabi kay Hercules na babayaran niya nga raw ang pagtulong nito sa kanya. Habang sumusunod ay naisip ni Yuan na napakadali niya nga raw itong napapayag. Mabuti na lang daw at hindi nito kagaya si Son Ogong na napakahirap mahulaan ang iniisip. Naisip din ni Yuan na hindi nga raw siya maniniwala kung hindi niya ito mismo nakilala. Paano nga raw ang ganoon kabait at kabuting tao ay makakakuha ng title na Giant Slayer? Pinagpatuloy ni Yuan ang pagsunod kay Hercules hanggang sa makarating sila sa isang malaking kubo na nasa gitna ng kagubatan. Naisip ni Yuan na kaparehas nga raw nito ang natatandaan niyang lugar. Nakakatuwa nga raw na makita niya ulit ito. Pagkababa ni Hercules sa mga dala nitong punong kahoy ay sinabi niya sa ating bida na nakabukas nga raw ang pinto at maaari na nga raw itong pumasok sa loob. Nagtanong si Yuan kung saan ba raw gagamitin ni Hercules ang lahat ng punong kahoy na pinuputol nito. Sumagot naman si Hercules na may mga tao nga raw na nangangailangan nito, ang mga players nga lang daw ang hindi masyadong nilalamig at nagkakasakit. Pinuri ni Yuan si Hercules, napakabait nga raw nito dahil ipinapadala nito ang mga naipon nitong punong kahoy para magamit ng iba sa panahon ng taglamig. Sinabi ni Hercules na ipaghahanda niya nga raw ang ating bida ng pagkain pagkatapos niyang asikasuhin ang mga dala niyang punong kahoy. Sumagot naman si Yuan nang hindi na raw nito kailangang mag-alala, pinatuloy nga raw siya nito kaya siya na raw ang bahala sa kanilang pagkain. Nagtanong si Hercules sa ating bida na hindi ba raw sinabi nito kanina na pagod na ito. Noong matapos na si Hercules sa kanyang ginagawa ay umupo na rin ito para kumain ng pagkain na hinanda ni Yuan. Sinabi ni Hercules na mukhang pamilyar nga raw ang ating bida sa mga gawaing pangkusina, tinanong niya kung madalas ba raw itong magluto. Sumagot naman si Yuan nang minsan niya nga lang daw ito ginagawa. Sinabi rin ni Hercules na ni kahit isang beses ay hindi nga raw tumigil ang ating bida, kahit sino nga raw ang makapanood sa pagluluto nito ay iisipin na ilang buwan na itong naninirahan sa kagubatan. Habang kumakain ay tinanong na ni Hercules kung ano ang pangalan ng ating bida. Napabuntong hininga naman si Yuan dahil ilang oras na nga raw silang magkasama pero ngayon pa nga lang daw nito tinanong ang kanyang pangalan. Sumagot ang ating bida sa tanong ni Hercules at pinakilala na siya nga raw si Kim Yuan. Sinabi ni Hercules na hindi nga raw siya pamilyar sa pangalan na Kim Yuan, kaya nagtanong siya kung hindi ba raw ito isang ranker. Sumagot naman si Yuan nang isa nga lang daw siyang player. Pero kahit nga raw ganoon ay medyo sikat na rin daw ang kanyang pangalan sa labas. Tinanong niya si Hercules kung hindi pa ba raw talaga nito naririnig ang kanyang pangalan. Sumagot naman si Hercules na napakatagal na nga raw niyang naninirahan ng mag-isa sa loob ng kagubatan. Pinayuhan ni Yuan si Hercules na dapat daw ay lumalabas din ito kahit paminsan-minsan. Hindi nga raw maganda na alisin na nito ang lahat ng ugnayan nito sa labas. Sinabi ni Hercules na maging si Yuan nga raw ay parang hindi rin masyadong nakikihalubilo sa iba. Napangiti ng kaunti si Hercules noong tumawa si Yuan habang sumasagot na tama nga raw ito. Sinabi ni Hercules na alam niya nga raw na ito palang ang unang pagkikita nila ni Yuan, pero sa anuman daw rason ay parang pamilyar na ito sa kanya. Sa palagay niya nga raw ay mukhang hindi naman daw ganoon makitungo si Yuan sa iba. Sumagot naman si Yuan nang parehas rin lang daw sila ng nararamdaman ni Hercules,
Sinabi niya rin na marahil nga raw ay magkaparehas sila ng pag-uugali kaya madali nilang napapatunguhan ang isa't isa. Napangiti naman si Yuan nung sabihin ng dati niyang kaibigan na hindi pa nga raw nito binabanggit ang kanyang pangalan, doon ay ipinakilala nito na siya nga raw si Hercules. Nagkunwari si Yuan na nagulat siya noong banggitin ni Hercules ang pangalan nito. Sinabi niya rin na pamilyar nga raw sa kanya ang pangalang Hercules, sa pagkakaalam niya nga raw ay isa itong high ranker. Kinabukasan ay sumama si Yuan sa ginagawang pag-iimbak ni Hercules ng mga punong kahoy. Pinuri ni Hercules si Yuan, sinabi niya na napakasipag nga rin daw nito. Sumagot naman si Yuan kay Hercules na hindi niya nga raw inasahan na ganoon pala kabibigat ang mga dinadala nitong punong kahoy. Doon ay nakita ni Yuan kung ano ang ginagawang pamumuhay ni Hercules sa mga nagdaang taon. Naisip ni Yuan na napakatagal na nga raw may skill na gigantification si Hercules kaysa sa kanya, kaya malamang nga raw ay halos wala ng kapantay ang skill level na mayroon nito. Sa loob ng 3 araw ay medyo madami na ring naikwento si Yuan kay Hercules tungkol sa naging pamumuhay niya sa panahong ito. Kinuwento niya kung sino-sino ang kanyang mga nakilala at kung ano-ano ang mga pinagdaanan niyang hirap. Dati na rin niyang naging kaibigan si Hercules kaya hindi na rin ganoon kahirap na maibalik ang dati nilang samahan sa isa't isa. Naisip ni Yuan na mabuti raw at nagkita ulit sila. Isa si Hercules sa mga pinagpilian na bumalik sa nakaraan, na kinabibilangan nina Yuan at Son Ogong. Pagkapasok ni Yuan sa tinitirhang kubo ni Hercules ay mabilis na itong nakatulog. Hindi man ito kasing laki o kasing tibay ng isang kastilyo, pero ito ang maituturing ni Yuan na pinakaligtas na lugar. Sa ilang gabi ng pagtulog ni Yuan sa kubo ni Hercules ay yun na rin ang pinakamahimbing niyang pagtulog simula nang umakyat siya ulit ng tore. Sa sunod na araw ay ganoon na ulit ang ginawa ng dalawa ni Yuan at Hercules. Sinabi ni Hercules na ang mga punong araw sa palapag na yun ay mas matigas at mas mabigat kaysa sa bakal kaya mas madami raw itong mapaggagamitan. Naisip ni Yuan na hindi nga raw mapapantayan si Hercules kung lakas lang ang pag-uusapan. Napapaisip siya kung paano nga raw nito nagagawang magbuhat ng ganoon karaming punong kahoy sa araw-araw nang walang ginagamit na anumang kagamitan. Kahit isang beses nga raw ay hindi pa rin niya ito nakikitang gumamit ng gigantification. Nagtanong si Hercules kung bakit nga raw hanggang ngayon ay naroon pa rin si Yuan. Sinabi nga raw nito na hindi siya magtatagal, pero halos 4 na araw na nga raw ito doon. Sumagot naman si Yuan na naramdaman niya nga raw na hindi rin daw pala masama ang manirahan sa kagubatan. Nagtanong si Hercules kung marami ba raw oras si Yuan bago magsimula ang pagsubok nito. Sumagot naman si Yuan nang parang ganoon na nga. Pinayuhan ni Hercules si Yuan na umalis na nga raw ito ngayong araw, umalis na nga raw ito bago pa man sumapit ang dilim. Naisip ni Yuan na nagiba nga raw ang kulay ng mga mata ni Hercules. Ganoon nga raw ang nagiging itsura nito bago ito sumabak sa laban. Nagtanong si Yuan kung bakit nga raw siya nito pinapaalis ngayong araw. Sumagot naman si Hercules nang dahil magiging mapanganib daw sa lugar na yun. Sinabi ni Yuan na makakaya niya naman daw protektahan ang kanyang sarili, pero pinayuhan pa rin siya ni Hercules na umalis pa rin daw ito. Sinabi ni Hercules na nakikiusap nga raw siya kay Yuan na umalis na ito. Naisip ni Yuan na mukhang may dinaramdam nga raw si Hercules. Sigurado nga raw siya na nag-aalala ito sa kanyang kaligtasan. Pero ang pinakadahilan nga raw ni Hercules kung bakit siya nito pinapaalis ay nang dahil sa ayaw nitong ipakita kung paano siya makipaglaban. Nagsalita si Yuan at sinabi na bago niya nga raw ito gawin ay may itatanong daw muna siya. Sinabi ni Yuan na ibang-iba nga raw si Hercules kaysa sa mga naririnig niya. At doon ay nagtanong na si Yuan kay Hercules kung bakit nga raw galit na galit ito sa mga giants. Biglang lumamig ang tono ng pananalita ni Hercules, sinabi niya na wala nga raw siyang alam kung ano ang mga naririnig ni Yuan pero itigil na nga raw agad nito kung ano man ang naiisip nitong kalokohan. Pinagpatuloy pa rin ni Yuan ang pagsasalita, sinabi niya na hindi ba raw malapit ito noon kina Surtur at sa iba pang mga giants. Nagulat si Yuan noong makita nito ang naging reaksyon ni Hercules matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Nagpalabas ng malakas na mana si Hercules na nagmumula sa buo nitong katawan. Sa lakas ng pinakawalan nitong mana ay kinailangan ng mag-activate ng suot na item ni Yuan para lang maprotektahan ang kanyang sarili.
Nakatanggap si Yuan ng notification na binabalot nga raw ng Ocean's Blessing ang buo niyang katawan. Naisip ni Yuan na sa sobrang lakas at bigat nga raw ng mana na inilalabas ni Hercules ay parang sasabog na ang kanyang katawan. Mas gugustuhin pa nga raw niyang masaksak kaysa lumapit sa mana na inilalabas ni Hercules. Ibinaba ni Hercules ang mga karga nitong punong kahoy at sinabihan si Yuan na bakit nga raw siya nito tinatanong. Hindi pa naman daw sila ganoon kalapit sa isa't isa para magtanungan ng mga ganoong bagay. Habang papalubog na ang araw ay sinabihan ni Hercules si Yuan na umalis ng araw ito. Ibang-ibang araw ang palapag na ito kaysa sa inaakala ni Yuan. Naisip ni Yuan na ilang araw pa nga lang daw silang nagkakakilala ni Hercules sa panahong ito. Kaya inakala nga raw niya na hindi siya agad mapapalapit dito. Naisip din ni Yuan na nasaktan nga raw siya ng kaunti sa mga sinabi ni Hercules. Sinabihan ni Yuan si Hercules na kapag nalaman nga raw nito ang katotohanan, malamang ay pagsisihan na naman daw nito ang lahat ng kanyang ginawa. Alam ni Yuan ang buong istorya ng mga pinagdaanan ni Hercules. Pero gusto niya nga raw ulit itong marinig na kagaya noon. Naisip ni Yuan na gusto niya nga raw na ang kanyang kaibigan, idolo at pinaka-nirerespetong bayani ang mismong magbahagi ng istorya na ikinwento nito noon. Nakatanggap ng notification ang lahat ng nasa ika-38 palapag. Mag-uumpisa ng araw ang ika-16 na araw, isasagawa ng araw ang pinangakong kasunduan sa pagitan ng mga higante at ng mga tao. Ngayong araw ay magbabago raw ang master ng mundong ito. Makakatanggap daw ng malakas na penalty ang lahat ng nilalang na hindi nakabilang sa loob ng lugar. Habang naglalabasan ang mga higanteng nilalang ay dumating ang notification, na simula nga raw ngayon ang mga giant naman ang magiging master ng mundo ng ika-38 palapag. Ang kagubatan kung nasaan sina Hercules at Yuan ay napalitan ng teritoryo ng mga demonic giants. Pagkalabas ng lahat ng mga demonic giants ay sinabihan ni Hercules si Yuan na wag nga raw itong aalis sa kinatatayuan nito kung ayaw nga raw nitong madamay sa magaganap na gulo. Nagalit ang mga lumabas na demonic giants noong makita nila si Hercules. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga demonic giants at agad na inatake ang tao na itinuturing nilang mortal na kalaban na umuubos sa kanilang lahi. Pagkalapit ng nangungunang demonic giant ay agad itong nasawi sa mga kamay ni Hercules. Pinatay ito ni Hercules gamit ang hawak-hawak niyang matigas na punong kahoy. Agad na nakatanggap si Hercules ng notification na magtatamo raw siya ng mga penalty. Mas mataas daw ang penalty na makukuha niya dahil isang araw siyang unspecified species. Palakas pa ng palakas ang natatanggap niyang penalty sa kada demonic giant na kanyang napapatay. Pero kahit ganoon ay hindi niya ito alintana dahil nakatuon lang ang atensyon niya sa mga nasa harapan niyang demonic giants. Hinuli ni Hercules ang isang giant at hinawakan niya ito ng mahigpit sa mukha. Kasunod noon ay ibinagsak niya agad ito ng malakas sa lupa. Habang nakahiga pa ito ay inihahanda na agad ni Hercules ang sunod niyang pag-atake. Hinampas niya ng malakas ang ulo ng nahuli niyang demonic giant. Sa lakas ng hampas ni Hercules ay mabilis na nadurog ang ulo ng higante. Pinuntahan na rin agad ni Hercules ang iba pang demonic giants na malapit sa kanya. Wala na siyang pakialam kung paano niya ang mga ito patayin. Ang gusto niya lamang ay ubusin ang lahat ng mga ito. Habang nakikipaglaban si Hercules ay may naalala si Yuan. Naalala niya ang payo sa kanya noon ni Hercules na kailangan nga raw ay may malinaw siyang motibo sa tuwing gagamit siya ng sandata o kamao. Ang pakikipaglaban nga raw ng walang motibo ay maituturing lang na walang awang pagpatay. Bilang iniidolo ay pinakikinggan ni Yuan ang lahat ng payo na ibinibigay sa kanya ni Hercules. Naisip ni Yuan na nahihirapan nga raw siyang maniwala kahit na nakikita na niya ito ngayon ng sarili niyang mga mata. Ang walang awang pagpatay nga raw na kinaayawan ni Hercules ay siya nito mismong ginagawa ngayon. Matapos ang kauna-unahang Gigantomachy ay nagkaroon ng kasunduan ang mga higante at tao. Nag-usap ang mga pinuno ng bawat panig, na ang kalahati ng buwan ay paghaharian ng mga tao at ang kalahating buwan ay para naman sa mga higante. Ginawa ito upang pansamantalang matigil ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Parehas na pumayag ang King of the Giants na si Gigantes at ang King of Olympus na si Zeus para maisakatuparan ang kasunduang ito. Napaisip si Yuan kung simula ba raw nang matapos ang unang Gigantomachy ay naging ganoon na si Hercules.
Sinisira nga raw nito ng mag-isa ang kanyang sarili sa loob ng ilang libong taon. Hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin daw ito kahit na siya na mismo ang tumapos noon sa nagaganap na digmaan. Hawak pa rin ni Hercules ang ipinanghahampas nitong punong kahoy kahit na napatay na niya ang pinakahuli sa mga natitirang demonic giant. Lahat ng mga pinatay na demonic giants ni Hercules ay nagkadurog-durog ang buong katawan. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na ito ng kaunti at binitawan na ang hawak niyang matigas na punong kahoy. Sinabi ni Hercules na wala nang araw panganib doon ngayong naubos na niya ang mga malapit na giants. Pinayuhan din ito si Yuan na kung gusto nga raw nitong mabuhay ay pumunta nga raw ito sa mas ligtas na lugar o kaya naman ay manatili na lang doon. Naisip ni Yuan na natitiis nga raw ni Hercules ang penalty na madalas na ikinamamatay ng mga ranker. Nararapat nga lang daw talaga na purihin si Hercules sa taglay nitong pisikal na lakas. Nagtakas si Hercules noong makita niya na tinabihan siya ni Yuan sa paglalakad. Sinabi ni Hercules na hindi nga raw alam ni Yuan kung saan siya pupunta, bakit nga raw sumusunod pa rin ito sa kanya. Sumagot naman si Yuan nang hindi niya nga raw alam kung saan ang destinasyon nito, pero alam niya raw ang binabalak nitong gawin. Sinabi ni Yuan kay Hercules na hindi ba raw binabalak nitong ubusin ang lahat ng nandoon na giants. Sumagot naman si Hercules nang hindi nga raw simpleng giant ang kanyang hinahanap. Ang hinahanap niya nga raw ay si Gigantes, isa sa 3 giants na nagre-representa sa lahi ng mga ito. Sinabi ni Hercules na bukod nga raw sa mahirap ang mga dadaanan niyang landas sa paghahanap, hindi niya rin daw masisigurado ang kaligtasan ni Yuan habang nakikipaglaban siya. Binanggit ni Yuan ang pangalan ni Gigantes, sinabi niya kay Hercules na alam niya nga raw kung nasaan ito. Pinagpatuloy ni Yuan ang pagsasalita at tinanong si Hercules kung gusto ba raw nito na ihatid niya ito kung nasaan si Gigantes. Hindi na nakontrol ni Hercules ang sarili nito nang dahil sa narinig niya kay Yuan. Hinawakan ni Hercules si Yuan sa balikat ng mahigpit, sinabi niya na ulitin nga raw ni Yuan ang mga sinabi nito. Sinabihan naman ni Yuan si Hercules na bitawan nga raw muna siya nito dahil mababali na nga raw ang kanyang balikat. Agad namang humingi ng pasensya si Hercules, kasunod noon ay nilinaw niya kung sinabi nga ba raw ni Yuan na alam nito kung nasaan si Gigantes. Nagtakas si Hercules noong mapansin nito na tumingin si Yuan sa mga nagbabagang lava. Sinabi niya na nakapagtingin na nga rin daw siya doon at wala nga rin daw siyang nakita. Sumagot naman si Yuan nang sa bandang yun nga raw, pero mas malalim pa raw doon. Nagpunta ang dalawa sa direksyon na itinuro ni Yuan. Bago sila magsimula ay inalis muna ni Hercules ang suot nitong lion skin para ipasuot kay Yuan. Naglakad si Hercules sa nagbabagang lava, bilang isang high ranker ay baliwala na dito ang ganoong init. Noong makarating siya sa eksaktong pwesto na itinuro ni Yuan ay nag-ipon siya agad ng mana sa kanyang kanang kamao. Sinuntok ni Hercules ng malakas ang kinatatayuan niyang lupa, at doon ay mabilis na nagkaroon ng butas sa bahagi na sinuntok nito. Sa butas na nagawa ni Hercules ay may nakita ito na mas mababa pang kalupaan. Habang naglalakad si Yuan sa lava ay nakatanggap ito ng mga notification. Matatanggap nga raw niya ang Lion King's blessing, tataas nga raw ang kanyang resistance sa lahat ng elemento at maa-absorb daw nito ang kaunting pinsala. Naisip ni Yuan na makakaya rin daw naman siyang protektahan ang kanyang triaina sa mga ganoong pinsala, pero isusuot na niya nga rin daw muna ito dahil pinasuot ito sa kanya ni Hercules. Pagkababa ng dalawa ay nagtanong si Hercules kung gaano pa ba raw kalalim ang lugar na tinutukoy ni Yuan. Sumagot naman si Yuan nang ulitin lang daw ulit ni Hercules ang ginawa nito, gawin pa niya nga raw ito ng 3 pang beses. Nagsimula na ulit si Hercules na magbutas sa lupa na kinatatayuan nila. Hindi niya alintana ang lahat ng init na inilalabas ng mga lava. Pagkababa ulit nila ay agad na muling sinuntok ni Hercules ang lupa na kanyang kinatatayuan. Hindi inasahan ni Hercules ang makikita niya sa ginawa niyang butas. Nagtataka siya kung talaga bang nasa ilalim pa sila ng lupa. Nakita ni Hercules ang maliwanag na kapaligiran na ibang-iba sa kanilang mga dinaanan, kung hindi siya mismo ang gumawa ng butas ay iisipin niya na isa lang itong normal na lugar. Inalis na ni Yuan ang suot nitong lion skin para ibalik kay Hercules. Nagtanong si Hercules kung paano nga raw nalaman ni Yuan ang lugar na yun. Nagtaka siya noong sabihin ni Yuan na mayroon nga raw itong impormante.
Sinabi ni Yuan na hindi rin daw ito makikilala ni Hercules kahit sabihin pa niya kung sino ito, hindi niya rin daw ito makikita kahit gustuhin pa nito. Naguluhan naman si Hercules sa mga sinabi ni Yuan, tinanong niya kung nanggaling ba raw ang impormante na tinutukoy nito sa palapag na hindi pa niya naaakyat. Naisip ni Yuan na hindi nga raw ito makikita ni Hercules dahil ang impormante nga raw na kanyang tinutukoy ay ang Hercules din ng pinanggalingan niyang panahon. Kahit nga raw sabihin niya ito kay Hercules ay baka hindi rin siya nito paniwalaan. Wala nga raw itong skill na Golden Cinder Eyes na gaya ng kay Son Ogong, kaya hindi niya rin daw agad ito makukumbinsi. Sinabihan ni Yuan si Hercules na tama na raw muna ang kanilang pag-uusap at sumunod na lang daw muna ito sa kanya kung gusto talaga nitong malaman ang buong katotohanan. Habang sumusunod kay Yuan ay naisip ni Hercules na matagal-tagal na rin daw noong maisip niya na makakakilala siya ng isang tao na madali niyang makakasundo. Naisip niya na hindi na nga rin daw masama kung maging magkaibigan sila ni Yuan. Pero hindi nga raw mawala sa isip niya na baka isa lang din itong patibong. Baka nga raw isa lang espiya si Yuan na pinadala ng mga giants. Iniisip niya rin kung ano nga raw ang ibig sabihin ni Yuan sa sinabi nitong katotohanan. Napapaisip siya kung may naglinlang ba raw sa kanya. Pero kahit nga raw isa itong patibong, ay nakahanda nga raw siya para wasakin ang lahat ng ito. Sinabihan ni Yuan si Hercules na mukhang nagdududa nga raw ito sa kanya. Kahit nga raw sumusunod ito ay lumalaki na ang distansya nilang dalawa sa isa't isa. Nagtanong si Hercules kung bakit daw tumigil sa paglalakad si Yuan. May itinuro si Yuan na direksyon at sinabi kay Hercules na suntukin niya nga raw ito ng malakas. Kapag ginawa nga raw ito ni Hercules ay masasagot na nito ang sarili nitong katanungan. Nagtaka si Hercules sa direksyon na itinuro ni Yuan, naisip niya na wala nga raw ni kahit anong pader sa direksyon na itinuro nito. Wala nga raw siyang nararamdaman at puro kakahuyan lang din ang nakikita niya doon. Tumigil na si Hercules sa pag-iisip at sinunod na lang ang ipinapagawa sa kanya ni Yuan. Pagkasuntok ni Hercules sa halos hangin na nasa kanyang harapan ay bigla na lang gumalaw ang kalupaan at mga kabundukan. Nanginginig ang boses ni Hercules habang nagsasalita, alam niya raw kung kaninong enerhiya ang nararamdaman niyang ito. Nagiba muli ang kulay ng mga mata ni Hercules at mas lalong naging seryoso ang mukha nito. Sinabi niya na sa wakas nga raw ay nakita na niya si Gigantes.